Ano po? Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, we worship you, we bless your name. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito na kami po'y pinagtipon niyo po dito upang makinig ng inyong salita, magpuri ng inyong salita. At kami po ay samahan niyo po as we listen to your word and give us wisdom, Lord, upang amin pong maintindihan ang inyo pong nais na mensahe para sa amin for this evening. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. So sa ating pong text for this evening ay matatagpuan po sa Genesis 50, verses 19 to 21. Sige po, basahin po natin. Ito po ay tungkol kay Joseph po. Ayan, sige. So, but Joseph said to them, "Do not be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children." And he reassured them and spoke kindly to them. So para po sa hindi nakakakilala kay Joseph, bigyan po natin ng onting background kung sino po ang tinutukoy natin dito. Kung sino yung nagsasalita. Siya po ay si Joseph. Siya po ay natatagpuan sa Genesis. At so si Joseph po, nung siya ay bata, siguro mga bata-bata po, siya po ang bunso sa 12 na magkakapatid. Ang tatay po nila ay si Jacob or si Israel po. So nung siya po ay bata, siya po ay nagkakaroon ng dream, ng vision galing po sa Panginoon na siya ay magiging ruler. Siya ay magiging mataas na tao at siya ay magiging pagpapala sa kanyang family at ang kanyang family ay magbabow down sa kanya. Siguro nainis yung mga kapatid niya. Di ba? Parang kung isipin natin, pag bunso ang nagsabi, nakapanaginip siya na ang aking mga kapatid na kuya, aking tatay at nanay ay magbabow down sa akin. Ako'y magiging pinaka-successful sa aming family. Kapag narinig natin yun na pag yung bunso ang nagsasalita ng gano'n, di ba, parang medyo, teka, ano yung sinasabi mo yan? Pero paano pa kaya kila Joseph? So nung sinabi po niya ito, nainggit sa kanya yung mga kapatid niya. Isa pa po, si Joseph po ay pinaka-paborito ng kanyang tatay. Sino po ang mga paborito ng kanilang nanay at tatay? Siguro ako lang, no? So ako na lang magtataas, di ba? Pwede naman po. So, hindi po, kami po ni Ate Nicole ang paborito ng aming tatay. Na si Fatherlet po. So, ayun po, pag nagkiklaim tayo na tayo paborito, pag nakikita na yung isa, mas madaming ulam, mas madaming baon, di ba parang mas kinaiinisan mo yun? Sa ibang tao po, naiinis sila. Pero dito po, yung mga kapatid po niya, galit na galit kay Joseph sa kapatid nilang bunso. Ano ba naman to pinagsasabi nito? Siya pa yung paborito. So ginawa po ng mga magkakapatid, patayin natin si Joseph. Gawa tayo ng executed plan na kunwari namatay si Joseph, kinain ng hayop. So nagplano po sila patayin ng kanilang kapatid, bunso. May kilala po ba kayong ganon? Di ba dito po sa ating age ngayon, di ba parang wala naman po tayong naririnig na ganyan, kundi sa TV lang po o sa palabas. So galit na galit sila. Gusto nilang patayin yung kanilang kapatid. Pero sabi nung isa, sabi ni Judah, hindi, ipagbenta na lang natin. Ibenta na lang natin yung ating kapatid sa mga Ehipto. So ganun po yung nangyari kay Joseph. Siya po ay binenta. Batang-bata pa lang po siya. Binenta siya bilang slave sa Egypt. So years later, ilang dekada na nakalipas, si Joseph po, yung nagsasalita, si Joseph po ay naging slave. Pero hindi lang po siya basta-basta slave. Siya po ay naging successful and prosperous slave. Nung siya po ay napunta sa Egypt, prinomote po siya bilang tagapamahala ng bahay ng isang captain sa Egypt. Tapos na-imprison siya dahil napagbintangan siya
Pinagbintangan siya ng isang bagay na hindi naman niya ginawa. So siya ay nakulong. Pagkatapos niya makulong, siya po ay naging leader dun sa prison na yun. Pinagkatiwala siya ng mga responsibilidad. So talagang kahit sa kulungan, na-promote pa rin siya. And then, one day, nagkaroon ng nababahala yung Pharaoh o yung pinakapinuno sa Egypt. Nababahala siya. Meron siyang panaginip, hindi niya malaman kung ano ibig sabihin. Eventually, nalaman niya na itong si Joseph pala na nasa kulungan ay maaring makapag-translate o makapag-interpret ng kanyang dream. After po na mga yan, skip na po natin, si Joseph po ay na-promote bilang mula isang tao na nasa kulungan, na slave, bilang governor o parang vice president sa Egypt. Diba? Kung isipin natin, mula sa kulungan, tapos ngayon ikaw na ay vice president, parang grabe, no? Grabe yung promotion sa kanya. Ganun po yung nangyari kay Joseph. So ngayon po, nagkaroon po ng problema dun sa buong Egypt at saka sa iba pa pong mga land na sinasakupan. Nagkaroon po ng famine o taggutom. Severe famine. Ang nangyari po, yung mga kapatid po ni Joseph sa Canaan, naghanap po sila ng pagkain. Hanggang sa nakapaglakbay sila papunta dun sa Egypt kung saan yung kapatid nila ay nandun. Pero hindi nila alam na nandun yung kapatid nila. Hanggang sa nag-face-to-face sila, nakita nila na ito pala yung kapatid namin. Yung binenta namin, na muntik na namin patayin. Siya na pala ang vice president dito. Naku, kailangan natin ng pagkain. Siya lang ang pwedeng solusyon. Sa kanya lang tayo pwedeng lumapit o bumili ng pagkain. Ang sabi po nung mga kapatid kay Joseph, nung nakilala po nila, sabi nila, "We are your slaves." Parang baliktad na po. Nung una, si Joseph po yung naging slave na binenta ng kanyang mga kapatid. Ngayon, yung kapatid na po nila ang nagsasabi na, "Kami ang slave mo, Joseph." Takot na takot sila. Biruin natin kung yung taong gusto mong patayin, yung taong binenta mo sa Egypt, ngayon naging makapangyarihan tao na. Di ba matatakot tayo, baka gantihan tayo nito o balikan tayo nito ni Joseph. So ganun po yung mga kapatid po ni Joseph, takot na takot sa kanya. Kaya po, 2 beses sinabi ni Joseph dito, "Do not be afraid" or "Don't be afraid." Kasi alam niya, takot na takot yung mga kapatid niya. Joseph was in a higher position and ito po ay valid kung pwede siya maghigante o maging vindictive towards his brothers. Kung siya man po ay makapangyarihan tao na, pwede kong gamitin yung kapangyarihan ko para parusahan itong mga kapatid ko. Pero hindi po yun yung ginawa niya. Ang ginawa pa po niya, prinamis pa niya na pakakainin ko ang mga pamilya ng mga taong nagbenta sa akin. Ako na bahala sa kanila, bibigyan ko sila ng tirahan. Yun po yung binigay ni Joseph. In return, nagbigay po siya ng kindness sa kanila. Bakit po kaya? Napakahirap po isipin kung tayo po ay nasa posisyon ni Joseph, di ba? Parang hindi natin mapigilan magalit o maghigante sa ating mga kapatid o sa mga taong nang api sa atin o nang away sa atin nung grade 5 tayo. Parang gusto natin gumante minsan. Pero si Joseph, nawala yun sa kanyang isip. Alam niya na siya ay pinarusahan, siya ay pinagbenta ng kanyang mga kapatid, pero hindi siya doon nag-focus. Nakafocus siya doon sa ministry na binigay sa kanya ng Panginoong Diyos. Naunawaan niya na ginamit siya ng Panginoon upang maging successful, maging powerful governor sa Egypt, upang isave yung kanyang mga kapatid, kanyang pamilya sa taggutom. Sinave na rin po niya yung buong Egypt tsaka yung mga taong nakinabang dun sa strategic leadership ni Joseph. Alam niya na nagpapagamit siya sa Panginoon at merong magandang plano ang Panginoon sa kanya. Dito siya nakafocus. Kaya maari siya magbigay ng kindness o
magbigay ng mabuting gawa sa kanyang mga kapatid. Naunawaan ni Joseph na yung kanya pong rough journey, na nasa prison, na napagbintangan. Alam niya, yung rough journey na ito is all part of God's plan. Paano po kaya? Because He knows that all things together, sige, ulitin natin. Basahin nga natin, Kuya Chris, para hindi tayo malito. Sige. Punta tayo sa Romans 8:28. Sige po, isa po sa inyo magbasa. Hindi, joke lang po. Sabi doon, kung pwede nating gamitin na assist si Joseph ito, he knows that God works all things together for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. Gusto ko pong gamitin itong verse na ito para kay Joseph. Kasi pag tinype niyo po yung Genesis 50, ito po yung laging nag-a-align sa kanya. At kung maaalala po natin itong Romans 8:28, naalala po natin, and we know that in all things, yung know in Greek ay oida. Hindi ko na po naalala po natin, 2 beses po ito nabanggit, yung oida, meaning to have perceived or have seen. Ito po yung nangyari kay Joseph, nakita niya o naunawaan niya, na-perceive niya yung plano ng Panginoon Diyos. He recognized that all na nangyari sa kanya, yung sufferings niya, ay kayang baliktarin ng Panginoon Diyos. Basahin po uli natin yung Genesis 50, sabi doon, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is being done. The saving of many lives." The saving of many lives. To save the many lives of people, si Joseph po ay nasa mataas na posisyon. Nung time na yan, si Joseph ay nasa higher position. Nasa Egypt siya. Maari niyang masave yung kanyang buong family at pati yung buong Egypt sa famine dahil sa kanyang position. Ito po ay isang, masasabi natin parang type of Christ. Diba? Parang, He came to save the Egyptians and His brothers and His families. Para pong si Jesus, di ba po? Ilang years later, Jesus came sa earth na ito to save mankind. Hindi lang po yung mga Hudyo, but pati yung mga Gentiles, Egyptians o tayo. Ang dami pong similarities nila ni Jesus. Talagang yung buhay ni Joseph ay nagpo-foreshadow kung ano yung mangyayari in the future. Diba? Si Joseph po was sold by his brother Judah. Tapos si Jesus was sold for 30 pieces of silver by his brother Judas. Para magkaparehas po, no? So ginamit po ni Lord si Joseph bilang maging instrumento para ma-bless yung buong Egypt at saka yung kanyang mga family, yung Hebrews. Ito po ay isang prophetic aspect dun sa account ni Joseph. Nakikita po natin na nagmi-mirror in the future kay Jesus. Diba? Si Jesus po talagang in-embrace niya yung kanyang human experience dito kahit puro sufferings, puro sufferings. Ganito yung mga dinaras niya dito. Dahil alam niya, siya ay looking forward to the very day na maaari na niyang masave ang kanyang people, Jews and Gentile, through His blood. So tayo po, meron pong plano ang Panginoon sa atin. He knows the plan for us. Naalala po natin yung verse na, ano po yun, yung Jeremiah 29. "For I know the plans I have for you." Diba? So merong destination na sinet ang Panginoon sa atin. At maaaring pinakita niya na sa atin a glimpse of our future. Kung ano yung kanyang promise, kung ano yung plano para sa atin. Pinakita na niya maaari sa vision or sa dream or sa ating pakikipag-usap kay Lord, sa ating devotion. Merong plano, but even magkaroon ka ng
mistakes, o ikaw man ay mahulog sa patibong, ikaw man ay nag-backslide, basta ikaw ay patuloy na bumalik sa Panginoon, mag-repent, bumalik sa Kanya at patuloy na maging faithful sa Kanya. Ikaw man ay nasa valley ngayon, hindi ko po alam kung ano mga pinagdadaanan natin. And right now, kung ano man, nasan ka man right now, is not the perfect place that you want to be right now. Maring mas gusto mo, nasa mas komportabling buhay ka ngayon. O meron kang plano na namatay, o business na namatay, o ano man po yan na iyong pinagdadaanan ngayon. Tulad ni Joseph, alam po niya, aware po siya na God was with him throughout his journey. Siya man po ay nasa kulungan. Alam niya na nandun si Lord sa kanya. Kaya kung tayo ay nasa parang type of prison right now, or tayo ay nasa hindi magandang lugar, o tayo po ay nasa mountain top, alalahanin po natin na andyan ang ating Panginoon. Kasama po natin. Habang tayo po ay nasa lumalakad sa buhay na ito, nasa valley ka man, si Lord ay nagde-develop ng iyong character, ng patience mo, dine-develop niya. It's all part of the plan. Parang kay Joseph. At kailangan po natin ma-appreciate na kahit yung mga kamalian natin o yung mga failures natin in the past, huwag po tayong ma-discourage. Pag nakita po natin ang promise ng Panginoon sa atin, huwag tayo pong ma-discourage dun sa mga nangyari sa atin in the past. Dahil i-conform niya po ito to fulfill the purpose. So kung meron man po tayong natutunan sa buhay ni Joseph, there is no promise that evil will never enter or happen sa buhay ng isang Kristiyano. Lahat po tayo ay hindi exempted dyan. But rather, it is an assurance sa buhay po ni Joseph. It is an assurance that God cares for us, di ba? And that nothing will separate us from His love. So tulad po ng response si Joseph, ano po ang magiging response natin sa mga ganitong bagay? If God is for us, who can be against us? Di ba po? So si Joseph po, nabigyan siya ng pangako o ng dream na siya po ay magiging victor in the future. Pero pansin po natin, ang Diyos hindi po nagbibigay ng naglalatag ng plano sa harap natin. Pinapakita niya kung ano yung magiging future natin. Pero isipin natin kung pinakita niya kay Joseph na ikaw ay mapupunta sa pit, magiging slave ka, magiging ganyan ka. Baka sabihin agad ni Joseph, ayoko na, hindi ko na gagawin yan. Hindi ako susunod sa iyo, Lord. Diba? Kaya kung ano man po ang sitwasyon natin ngayon, alam po natin na parang kay Joseph, may ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. He is with us. He is listening to our prayers. Andyan po siya para sumaklolo sa atin. Kailangan lang po natin maging faithful at patuloy na kumapit sa ating Panginoon. Because this year is the perfect year for us to start asking God again about the promises na ating mga nalimutan na, mga plano ng Diyos para sa atin. Kung humingi ka sa Panginoon ng healing o ng success sa business or ng kaangatan sa financial suffering, panghawakan mo ang mga plano na binigay sa iyo ng Panginoon. Panghawakan natin, ibibigay sa atin ng Panginoon eventually. Or this year, kung patay man ang plano natin, ang mga businesses, patay man ito lahat last year, this year, don't be discouraged because this is the year of, ano po? Perfect new beginning. Kaya it's time to start asking God. Mamaya, pag nag-pray po tayo, pag-pray po natin kung ano yung mga nais i-reveal sa atin ng Panginoon. And let's remember that God is always with us, just like the life of Joseph. Amen po? Amen. Tayo po yung manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po for your message. At kayo po ay patuloy na andyan sa aming tabi at nakikinig sa aming mga prayers. And tonight, Lord, as we pray, as we gather with our prayer partners, kayo po ang patuloy na mag-reveal sa amin ng inyong plano. Give us
patience. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng kakayahan to stand strong. Be with us, Lord. We love you. We worship you. In Jesus' name, amen.